Kabanata 706. Agad na napaluha si Rowena, baka sa mukha niya ang lungkot. Hindi lahat ng ito ay gawa. Isang buong hapon siyang pinahirapan ng mga bandido, at sumasakit ang buong katawan niya. Buti na lang, siya ay isang mandirigma na may matibay na pangangatawan. Kung ito ay isang ordinaryong babae, kahit na ang paglalakad ay isang pakikibaka. Nang makita siya sa ganitong estado, naramdaman ni Caspian ang sakit ng kanyang puso. Hinayla siya nito sa kanyang mga braso at marahang pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahal, huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. May nanakit ba sa'yo? Sa hitsura ng malalim na hinaing, sinabi ni Rowena, Mr. Lawson, ang 4 strongmen at ang dark troops ay patay na lahat. Ano? Itinulak ni Caspian si Rowena palayo at tumalsik sa kanyang mga paa, at isang matinding aura ng galit ang bumungad sa kanya. Sabi mo patay na lahat ang 4 strongmen at ang dark troops. Nahihiyang tumango si Rowena. Sino ang gumawa nito? Ano ba talaga ang nangyari? Mariing hiling ni Caspian. Sagot ni Rowena, si Sebastian Wilder, ang pumatay sa kapatid ko. Sumama ako sa 4 strongmen at dark troops para maghayganti sa kanya. Nandoon din ang tatay ko at ang mga mandirigma ng pamilya naming Olsen. Pero hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang bastos na iyon. Napatay ang iba, pati ang tatay ko. At ngayon lang ako nakatanggap ng balita na ang pamilya namin ng Olsen ay nalipol din ng hayop na iyon. Kailangan mong ipaghiganti kami, Mr. Lawson. Ano? Natigilan si Caspian. Sino ba itong si Sebastian na ito? Nag-iisa ba siya? Tumango si Rowena. Paano nangyari to? Nahirapang paniwalaan si Caspian. Alam na alam niya ang lakas ni Dorian, at hindi rin dapat maliitin ang 4 strongmen at dark troops. Para sa isang tao na mapabagsak silang lahat. Well, ang ganoong kapangyarihan ay sadyang nakakatakot. Sa buong Starfire Empire, walang ibang maisip si Caspian na may kakayahang gumawa ng ganoong gawain maliban sa kanyang sarili. Tungkol naman sa pangalang Sebastian Wilder, hindi pa niya ito narinig. Mr. Lawson, hindi mo alam kung gaano kayabang ang hayop na yon. Hindi lang niya pinatay ang buong pamilya ko, pinatay din niya ang iyong 4 strongmen at ang dark troops. Halatang wala siyang respeto sa'yo, Rowena sabi. Isang malakas na putok ang tumunog habang ang Imperial Chaplain ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa, na nagkapira-piraso. Tila nagyelo ang buong paligid dahil sa kanyang malamig na killing intent. Isang pagpapakamatay ang pagkalaban sakin. Napakalakas ng hayop na yon, Mr. Lawson. Dapat kang mag-ingat sa pakikitungo sa kanya, babala ni Rowena. Kung ako mismo ang kikilos, yuyuko siya at uupo sa paanan ko kahit gaano pa siya kalakas. Ang pagmamataas ni Caspian ay hindi mapag-aalinlanganan. Bilang pinakamalakas sa Starfire Empire, mayroon nga siyang dahilan para ipagmalaki. Gayunpaman, siya ay mula sa isang maliit na pamilya, at ang kanyang pagtaas sa kapangyarihan ay minarkahan ng matinding pag-iingat. Bagamat hindi niya sinasadya si Sebastian, sa kaloob-looban niya, hindi niya basta-basta ang pagbabanta. Ang 4 strongmen at dark troops na magkasama ay katumbas ng 2 elite grandmaster. Idagdag si Dorian sa mix, isa pang top-tier fighter, at iba pang mandirigma ng pamilya Olsen, napantayan nila ang hindi bababa sa 3 elite grandmasters. Kahit na siya mismo ang humarap sa kanila, hindi siya lubos na nagtitiwala sa tagumpay. Kailan mo balak harapin ang bastos na iyon, Mr. Lawson? Tanong ni Rowena. Sandaling nag-isip si Caspian at sinabing, ang pagsasanay ng aking demon clone technique ay nasa kritikal na yugto, kaya hindi ko kayang ma-distract ngayon. Ako na ang bahala sa kanya pagkatapos ng aking pagsasanay. Ang pag-iisip pa lang ng isa pang mandirigma na may kapangyarihan na kaga sa kanyang sarili ay hindi na siya mapalagay, kaya nagpa siyang pumasok kaagad sa liblib na pagsasanay. Pagkaalis ni Caspian, papunta na sana si Rowena sa kanyang kwarto para magpahinga nang biglang may pumasok na lalaki at niyakap siya mula sa likuran. Kabanata 707.
Nagulat si Rowena at sisiga na sana nang tinakpan ng lalaki ng kamay ang bibig niya. Huwag kang maingay. Ako to. Humiwalay si Rowena at tumakbo sa gilid habang nakatitig sa kanya. Mr. Luis, hindi tama ang ginagawa mo. Ako ang stepmother mo. Ang lalaki ay mukhang nasa 28 taong gulang, at nakasuot ng mag-agarang damit. Siya ay walang iba kundi si Luis Lawson, ang anak ng imperial na kapelyan. Ngumisi si Luis. Huwag kang magmataas sa harap ko. Mistress ka lang ng dad ko at isa ka lang pampalipas oras. Umirap si Rowena, kahit na, mistress pa rin ako ng iyong ama. Paano mo ako nagawang bastyusin? Sinasadya kong bastyusin ka. Anong gagawin mo? Sabi ni Luis, hinayla ang balingkinitang baywang ni Rowena sa kanyang mga bisig. Bitawan mo ako. Parehong nabigla at galit na galit si Rowena habang buong lakas na nagpupumiglas. Ngumisi si Luis at sinabing, huwag ka nang magpumiglas. Mas bata ka sa kapatid ko, pero sinasayang mo ang buhay mo sa pagsisilbi sa tatay ko. Sayang talaga. Hayaan mong alagaan kita. 11. Habang nagsasalita siya, gumagalaw ang mga kamay at bibig ni Luis sa kanyang buong katawan, hinahalikan at hinihimas ang kanyang balat. Mr. Luis, bitawan mo ako, o tatawag ako ng tulong. Pagbabante ni Rowena nang malaman niyang hindi siya makakawala. Ngumisi si Luis, saan nanggaling yang bakas sa leeg mo? Sa pagkakaalam ko, nagtatago ang dad ko nitong nakaraang ilang araw. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. 11. Pinagpawisan si Rowena at mabilis na tinakpan ang kanyang leeg. Walang silbi na takpan mo ito ngayon. Nakita ko na to. Ang lakas ng loob mo, nakikipagtalik ka sa ibang lalaki sa likod ng dad ko. Mariing sinabi ni Luis. Nangangatog ang mga paa ni Rowena sa takot, at napaluhod siya. Mr. Luis, mali ka nang iniisip. Ginahasa ako. Pakiusap huwag mong sabihin sa Imperial Chaplain. 11. Takot na takot si Rowena. Kung nalaman ni Caspian na nadungisan siya, hindi na niya ito itatago. Baka mapatay pa niya. Ginahasa. Sinong maglalakas loob na gawin iyon? Tanong ni Luis. Umiiyak si Rowena habang sinasabi, narinig mo ang tungkol sa pagpatay sa kapatid ko, tama ba? Tumanggaw si Luis at sinabing, narinig ko ang tungkol doon. Ang sabi nila ay napakaganda ng babaeng papakasalan niya, kaso hindi ako sigurado kung totoo, yun. Sagot ni Rowena, oo, ikakasal ang kapatid ko sa isang babaeng nagngangalang Caitlin Gardner, ang panganay na anak ng pinuno ng Netherworld Sect. Siya ay kasing ganda ng isang diwata at itinuturing na pinakamagandang babae sa katimugang rehiyon. Nang marinig iyon ay nagliwanag ang mga mata ni Luis. Lalo akong nagiging interesado sa kanya. Mukhang dapat ko siyang makilala. Isang masamang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Rowena. Mr. Luis, mabuti pa huwag mong galawin ang babaeng iyon. Siya ang babaeng gusto ni Sebastian Wilder. Pinatay ni Sebastian ang kapatid ko dahil sinubukan niyang pakasalan ang babaeng yon. Ngumisi si Luis. Sebastian Wilder. Kahit kailan ay wala akong narinig tungkol sa kanya. Isa sa 8 great youths ang kapatid mo, pero pinatay siya ng isang walang kwentang tao. Isa siyang talunan. Mr. Luis, huwag mo siyang maliitin. Napakalakas ng Sebastian na yon, babala ni Rowena. Mas lalo akong nananabik na makilala siya, nakangiting sabi ni Luis. Pang-apat siya sa 8 great youths at kailanman ay hindi niya itinuring na si Timothy, na nasa pinakababa, ay nagkakahalaga ng kanyang pansin. Bukod dito, si Luis ay hindi natatakot sa sinuman, dahil siya ay anak ng Imperial Chaplain. Bukod doon, nagkaroon din siya ng loyal group of followers. Anyway, huwag mo nang baguhin ang usapan. Sabi mo ginahasa ka. Sinong may gawa nito? Tanong ni Luis. Yung hayop na si Sebastian. Sabi ni Rowena na nagngangalit ang mga ngipin. Si Sebastian na naman. Interesado na talaga ako ngayon, malamig na tawa ni Luis. Pasayahin mo ako ngayong gabi,
at bukas ng umaga isasama kita para makaganti ka. Papatayin ko ang lalaking iyon at sisiguraduhin kung magbabayad siya. Habang nagsasalita siya, binuhat ni Luis si Rowena at dinala sa loob. Ang mga labi ni Rowena ay pumulupot sa isang kontento at mapanlinlang na ngiti. Napansin niya na tila nag-iingat si Caspian kay Sebastian at hindi niya gustong kumilos ng padalos-dalos kaya, nagpasya siyang pukawin pa ang mga bagay-bagay. Kung sakaling mapatay ni Sebastian si Luis, sigurado siyang hindi uupo si Caspian at babulay-walayin ang pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Siyempre, may isa pang dahilan si Rowena para iset up si Luis. Hindi siya nirerespeto. Ngayong alam niyang nadungisan siya, hindi na niya ito kayang hayaang mabuhay. Kabanata 708. Kinaumagahan, lumabas si Luis sa kwarto ni Rowena nang magbubukang liwayway. Bagamat si Rowena ay may bahay lamang ng kanyang ama, magiging malaking problema kung may makakita sa kanya na umalis sa kanyang silid. Bagamat malamang na hindi siya papatayin ng kanyang ama dahil siya ang kanyang nag-iisang anak, tiyak na mahaharap siya sa matinding pagsaway. Inakala ni Luis na walang tao sa oras na ito, ngunit may nakakita sa kanya sa sandaling lumabas siya. Luis, bakit galing ka sa kwarto ni Rowena? Bulalas ni Leticia Lawson, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi pa nga tapos magbihis si Luis, kaya imposibleng gumawa ng kasinungalingan on the spot. Sa sobrang gulat ay napahawak siya sa leeg ni Leticia ng mahigpit at nagbabantang kapit. Binabalaan kita, Leticia. Mabuti pa magkunwari ka na lang na wala kang nakita. Papatayin kita kapag nagsalita ka tungkol dito. Mistress pa rin ni Dad si Rowena, Luis. Paano mo nagawa ang bagay na to? Tanong ni Leticia na may bahid ng pagkagulat. Isang malakas na sampal ang narinig nang sinampal siya ni Luis sa mukha. Tumahimik ka. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Ingatan mo yang bibig mo. Tumakbo siya, naiwan si Leticia na nakahawak sa kanyang namamaga, masakit na pisngi habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Leticia ay ang bunsong anak na babae ni Caspian at isa sa 4 na magagaling na babae, na pinuri bilang pinakamagandang babae sa kabiserang lungsod. Sa panlabas, siya ay lumilitaw na namumuhay ng isang buhay ng prestihiyo at paghanga, ngunit iyon ay sa mga mata lamang ng mga tagalabas. Sa loob ng kanyang sariling tahanan, mas mababa ang kanyang katayuan kaysa sa mga mistresses ng kanyang ama. Lubos na pinaburan ng kanyang ama ang kanyang kapatid, at madalas niyang tinatrato si Leticia ng walang iba kundi ang paghamak. Gaano man kalaki ang pagsisikap niya o kung gaano siya kahusay na gumanap, hindi siya nakatanggap ng anumang pagkilala o kahit isang salita ng papuri. Mas malala pa ang kapatid niya. Sasampalin niya ito sa kaunting hindi pagkakasundo. Ang pinakakakilakilabot na insidente ay naganap noong minsang lasing siyang sinubukang salakayin siya. Buti na lang at malakas si Leticia. Sa pagiging lasing ni Luis, nagawa niyang palayasin siya at turuan siya ng leksyon. Nang malaman ito ng kanyang ama, hindi niya pinagalitan si Luis. Sa halip, binugbog niya si Leticia, inakusahan siyang nanliligaw sa sariling kapatid at walang hiya. Para sa kanyang ama, si Leticia ay isang kasangkapan lamang para sa mga alyansang pampulitika. Naayos na niya ang kasal nito sa kasalukuyang Crown Prince, isang lalaking nasa hustong gulang na para maging ama niya. Siya rin ay nakilala lamang sa kanyang pagpapalayaw sa kahalayan at walang kwentang pamumuhay. Huminga ng malalim si Leticia at naglakad palayo, piniling huwag sabihin kahit kanino ang kanyang nakita. Alam niyang kahit magsalita siya ay hindi siya paniniwalaan ng kanyang ama. Kahit nagawin niya, sa karamihan ay mapapag-alitan niya ang kanyang kapatid. Hindi sa banggitin, sa halip ay parusahan siya. Alam ni Luis ang dynamic na ito, kaya naman siya ay kumilos ng walang takot na sabihin sa kanya ni Leticia. Pagkalabas ng silid ni Rowena, naglakbay si Luis. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Rowena. Sinamahan ng isang grupo ng mga pinagkakatiwalaang tagasunod, ang dalawa ay palihim na nagtungo sa Holton. Magkasama silang sumakay sa isang karwahe, at sa paglalakbay, sila ay nakikibahagi sa paulit-ulit, madamdaming pagkikita.
Walang pakialam si Luis na makita siya. Lahat ng nasa labas ng karwahe ay tapat sa kanya, maging ang mga sakay. Pagdating sa Holton, hindi agad hinanap ni Luis si Sebastian. Ang paghihiganti kay Rowena ay pangalawang layunin. Ang tunay niyang layunin ay si Caitlyn. Kaya, pagkatapos marating ang Holton, dumiretso siya sa Netherworld Sect. Nang malaman ni Corbin na bumisita ang anak ng Imperial Chaplain, nagmamadali niyang pinangunahan ang lahat ng nangungunang opisyal ng Netherworld Sect upang batiin siya, kabilang ang ilan sa mga Grand Elder ng Sect. Kahit na si Luis ay isang mas batang henerasyon, siya ay isang figure ng malaking kahalagahan sa kanila bilang anak ng Imperial Chaplain. Siya ay isang taong malayo sa kanilang karaniwang maabot para sa koneksyon. Sa personal na pagbisita ni Luis, alam nilang kailangan nilang mag-alok sa kanya ng pinakamataas na mabuting pakikitungo at hindi kayang bayaran ang kahit kaunting pagkukulang sa kagandahang loob. Pagkatapos ng lahat, ang nakakasakit na Luis ay maaaring magpahiwatig ng kapahamakan para sa buong Netherworld Sect. Kabanata 709. Pumasok si Luis sa bulwagan na may hangin ng pagmamataas, na walang pag-aalinlangan na umupo sa pangunahing upuan. Karaniwang kay Tyler ang upuang ito kapag nandoon siya, ngunit hindi naglakas loob na magprotesta si Tyler at sa halip ay ngumiti siya ng magalang. Maingat na tanong ni Corbin, Mr. Luis, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa Netherworld Sect? Sumagot si Luis, ikaw siguro si Corbin, ang pinuno ng Netherworld Sect. Nabalitaan ko na mayroon kang isang anak na babae na may pambihirang kagandahan at isang tunay na pambansang kayamanan. Ilabas mo siya rito para matingnan ko siyang mabuti. Lumingon si Corbin sa isang apprentice at inutusan, tawagin niyo si Caitlyn. Hindi nagtagal, dumating si Caitlyn, nakasuot ng eleganteng, berde na damit na may umaagos na manggas na parang mga ulap. Ang kanyang damit ay pinutol ng masalimuot na sinulid na pilak. Ang kanyang kwelyo ay gawa sa pinong seda, bahagyang nakabukas, na nagpapakita ng isang sulyap sa kanyang balat na kasing puti ng nyebe. Ang kanyang mahabang buhok ay umaagos sa kanyang mga balikat na parang talon, bahagyang humahaplos sa kanyang maputlang balat. Nakasuot din siya ng hairpin na pinalamutian ng mga perlas na naglalabas ng malambot at mainit na kinang. Ang kanyang nakamamanghang hitsura, na sinamahan ng isang dampi ng mapanglo sa kanyang mga mata, ay nagpaganda sa kanya. Hindi ko inakala na mayroon palang ganito kagandang babae sa mundong ito. Mas maganda pa siya sa kapatid ko, bulalas ni Luis na hindi napigilan ang paghanga. Isang tingin lang sa kanya ay lubos na siyang nabihag, at tumibok ang kanyang puso sa udyok na angkinan siya kaagad. Bilang nag-iisang anak na lalaki ng imperial na Cap-Elian, si Luis ay pinalayaw mula sa kapanganakan, napapaligiran ng karangyaan at pagkakaroon ng anumang naisin niya. Ang tanging bagay na patuloy na nakakabigo sa kanya ay ang pinakamagandang babae na kilala niya ay ang kanyang sariling kapatid na babae, isang taong hindi niya mahahawakan. Ito ay isang pare-pareho, hindi sinasabing pagdurusa. Pero ngayon, lahat ng frustrations niya ay nawala sa isang iglap nang makita si Caitlyn. Caitlyn, bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo at batiin mo si Mr. Luis, udyok ni Corbin na punong-puno na ng saya. Malinaw sa infatuated expression ni Luis na gusto niya ang kanyang anak. Kung ikakasal si Caitlyn kay Luis, itataas nito ang kanyang sariling katayuan, at ang kinabukasan ng Netherworld Sect ay magiging mas maliwanag kaysa dati. Magalang na yumoko si Caitlyn at sinabing, "Greetings, Mr. Luis." Mabilis na humakbang si Luis para tulungan siyang makatayo. Ms. Gardner, hindi na kailangan ng ganoong formalidad. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko, kaya napagpasyahan kung pakasalan ka. Ano sa palagay mo, Ms. Gardner? Natigilan si Caitlyn, hindi inaasahan na si Luis ang magpo-propose ng kasal sa sandaling magkita sila. Tuwang-tuwa si Corbin at mabilis na hinimok, Caitlyn, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at tanggapin mo na ang proposal. Sagot ni Caitlyn, masaya ako na nagustuhan mo ako, pero may iba nang nagmamay-ari ng puso ko, Mr. Luis.
Wala akong magagawa kundi tanggihan ang proposal mo at umaasa ako na maiintindihan mo ito. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Luis. Wala pang babaeng tumanggi sa akin dati. Ikaw ang una. Natarante si Corbin at sinaway si Caitlyn ng mariin. Caitlyn Gardner, masyado kang walang pakundangan. Isang biyaya ang pagpili sa'yo ni Mr. Luis. Napagdesisyonan ko na ipakasal ka kay Mr. Luis, at hindi na magbabago yon. Sumugod din si Tyler sa tabi ni Luis, at nakangiting sinabi na, Mr. Luis, huwag kang mag-alala, tatanggapin namin ang kasal. Pwede mo siyang kunin bilang asawa mo anumang oras mo gustuhin. Lolo, Ama, panimula ni Caitlyn, ngunit agad siyang pinigilan ni Tyler. Caitlyn, pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Si Mr. Luis ay hindi isang tao na kaya nating banggin. Gusto mo bang magdala ng gulo sa Netherworld sect? Natigilan si Caitlyn. Ganap niyang alam na hindi isang opsyon ang masaktan ang anak ng Imperial Chaplain. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng pagmamahal kay Luis sa katunayan, nakita niya itong medyo nakakadiri. Si Luis ay nagbigay ng matagumpay na ngiti at bumaling kay Caitlyn, na nagsasabing, irerespeto ko ang iyong desisyon, Ms. Gardner. Kaya naman, tatanungin kita ulit. Gusto kitang pakasalan. Papayag ka ba? Parehong desperadong sumenyas sina Tyler at Corbin kay Caitlyn gamit ang kanilang mga mata. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, sa wakas ay tumanggo si Caitlyn na umiiyak. Sige. Papayag ako. Pero may isang bagay akong kailangang linawin, hindi na ako virgin. Kung ayos lang sa'yo yon, papayag ako. Kabanata 710. Ano? Natigilan si Luis. Para sa kanya, si Caitlyn ay dapat na dalisay at hindi nagalaw, dahil ang isang perpektong babae ay maaari lamang na pag-aari niya lamang. Hindi niya inaasahan na ang walang kapintasang babaeng ito ay naangkin na ng ibang lalaki. Para siyang niyugyug bago pa man siya pakasalan. Caitlyn, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagulat si Corbin at mabilis na sinaway ito ng marahas. Sagot ni Caitlyn, maraming tao na ang nakakaalam nito. Walang kwenta kung itago pa. Napagtanto ni na Tyler, Corbin, at ng iba pa na tama siya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring itago. Malalaman din ni Luis sa madaling panahon. Baka mas mabuti pang sabihin sa kanya ngayon pag nalaman niya mamaya, baka sumabog siya sa galit. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tila napaka-tense ngayon. Sino ang lalaking yon? Tanong ni Luis na bakas ang galit sa kanyang boses habang nakatitig kay Caitlyn. Kumikislap ang mga mata ni Caitlyn na may bakas ng gulat. Mr. Luis, nakaraan na ang lahat. Please, huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol dito. Hindi. Kailangan kong malaman, giit ni Luis. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ang sa akin bago pa ito maging sa akin. Malamig ang kanyang boses, at halata ang kanyang hangarin sa pagpatay. Nagmamadaling sinabi ni Caitlyn, Mr. Luis, nangyari ito bago pa kita nakilala. Wala akong pakialam. Kung sino man ang maglalakas loob na galawin ang babae ko ay dapat lang mamatay. Sabihin mo sa akin kung sino siya, at lagot ako sa kanya. Mabangis na hiling ni Luis. Hindi ko sasabihin sa'yo, mapanghamong sagot ni Caitlyn. Kinilabutan si Tyler at agad siyang sinaway, Caitlyn, paano mo nagawang pagsalitaan si Mr. Luis ng ganon? Sabihin mo sa kanya kung sino yung lalaki ngayon din. Sagot ni Caitlyn, hindi siya kung sinong lalaki lang. Drinoga ako, at iniligtas niya ako sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa akin. Utang ko ang buhay ko sa kanya, kaya hindi ko siya tatraderin at sasabihin ang pangalan niya sa'yo. Tahimik. Sinampal siya ni Tyler ng malakas sa mukha at pilit na ngumiti kay Luis. Mr. Luis, huwag kang magalit. Kahit hindi niya sabihin, alam ko kung sino siya. Ito ay isang lalaki na nagngangalang Sebastian Wilder, tama ba? Malamig na ngumisi si Luis. Mr. Luis, alam mo na. Laking gulat ni Tyler, gayon din ang iba.
Namutla ang mukha ni Caitlyn, at mabilis niyang sinabi, hindi siya. Hinawakan siya ni Luis sa leeg at mahinang nagtanong, hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin ang lalaking yon. Dismayado talaga ako sa'yo. Papakasalan sana kita, ngunit ngayon ay malinaw na hindi ka karapat-dapat, pwede ka lang maging mistress ko. Hindi pwede. Ayaw ko. Galit na sagot ni Caitlyn. Wala kang magagawa. Kukunin kita dito ngayon din, sabi ni Luis na may kasamang mali siya ang boses. Pagkatapos ay bumaling siya kina Tyler, Corbin, at sa iba pa at nagtanong, kukunin ko siya dito mismo. May problema ba kayo dun? Wala akong problema. Wala talaga. Ayos lang basta't masaya ka, Mr. Luis, mabilis na sumang-ayon sina Tyler at Corbin. Lolo, ama, apo at anak niyo ako. Paano niyo nagawang tumayo lang dyan at hayaan akong masaktan? Sigaw ni Caitlyn. Mariing sigaw ni Tyler, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Dapat magpasalamat ka na gusto ka pa rin ni Mr. Luis. Lahat kayo, umalis na tayo at huwag na nating guluhin ang kasiyahan ni Mr. Luis. Agad na pinalabas ni Tyler ang lahat, iniwang walang laman ang Grand Hall maliban kina Luis at Caitlyn. Bitawan mo ako. Nahirapan si Caitlyn, ngunit wala itong silbi. Wala siyang laban kay Luis pagdating sa lakas o sa cultivation base. Sinampal siya ng malakas ni Luis sa mukha, na nag-iwan ng mapupula, namamaga na mga marka ng daliri sa kanyang maputlang pisngi. Wala kang utang na loob. Ang ibabawan. Kita ay isang pribilehiyo para sa'yo, tapos maglalakas loob kang labanan ako. Hindi mo lang alam kung ano ang makakabuti para sa'yo.